At yun mga guys, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Rek ng Eastside Tattoo at today ay magtatato ako ng portrait. Tapos maglalagay pa tayo ng aso na Shih Tzu sa baba. So ito din yung ginagawa kong full sleeve project na puro portrait. At sana guys matapos na namin ngayon. At kung hindi ka pa po pala nakafollow dito sa Facebook page ko, pakifollow naman guys kasi siyempre malaking tulong po sa akin yun. Kaya yun mga guys, umpisahan na natin. Tara! At ito na pala yung resulta ng huli kong session sa kanya. So magaling na yung Lightning McQueen at ang ganda talaga ng kulay guys kasi hindi masyadong naaarawan yung part na yan kaya ang tingkad-tingkad. Magaling na din pala yung pangalawang portrait na ginawa ko. So dito naman tayo sa harapang braso at ito yung una kong ginawa sa kanyang tattoo. So dito guys, dinidikit ko na yung stencil at sobrang ganda talaga ng stencil printer na Epson M1120. Tignan nyo naman yung quality niyan. Pero may mga dapat pa kayong i-consider na bilhin para makagawa kayo ng magandang stencil tulad niyan. Gaya ng magandang klaseng papel, tapos yung editing app nyo, kailangan yung mga Procreate, mga ganon, tapos iPad. So yun, makakapag-print na kayo ng magandang klaseng print katulad nito na hindi na kayo mahihirapan mag-stencil pa. So dito guys, syempre inuna ko yung aso kasi ito yung nasa lower part. At ang ginawa kong style dito ay advanced black and gray kasi yung kulay ng aso nila is white at napakabilis lumabo nun kung ganun yung susundin ko. Kaya minabuti ko na gawing advanced black and gray para hindi agad magluma. O ayan na naman, baka sabihin nyo na naman mga guys na hindi ko sinunod yung client ko. Bago ko kasi ito itattoo, tinanong ko muna siya kung okay lang ba sa kanya na lumabo yung tattoo na gagawin ko sa kanya. At sabi niya sa akin, gawan ko na lang daw ng ibang kulay yung aso, yung hindi mabilis magluma. Basta medyo malapit sa kulay white. So ang naisip ko, gawing ganito. Kaya ito po yung naging resulta ng ginawa ko guys. Yung mga nakikita nyo kasing tattoo online na bagong gawa, syempre maganda talaga yun at gumagamit po kasi kami ng CPL lens just to enhance the color of the tattoo. And guys, sa umpisa talaga matingkad yung kulay nun. Pero pag nag-flat na yung tattoo or gumaling na, hindi na po talaga ganun ang kulay ng tattoo na heal na. So, dapat i-consider nyo rin yun. Kaya bago po kayo magpatattoo, pag-isipan nyo munang mabuti. So dito pala sa tattoo na to, ang mga ginamit natin na needle ay 5RL, 7RS, 9cm at saka 15cm. Ayun yung mga needle natin guys. Tapos sa ink, medyo madami. Katulad pa rin ng una. May World Famous, Eternal, Star Bright at saka Dynamic Black. Habang ginagawa ko pala yung tattoo na to guys, medyo nahihirapan ako sa totoo lang. Kasi nga, yung picture na binigay niya sa akin, sobrang light ng kulay ng picture. Kumbaga parang may filter siya, pero wala. Kaya ang ginawa ko guys, in-enhance ko yung contrast para mag-dark yung kulay ng bata. Kasi masyadong light. Kaya yun yung mga pwede nyong gawing adjustment pagka magtatattoo kayo ng ganito. May mga nakikita kasi akong heel tattoo na sobrang light talaga ng kulay at hindi na masyadong mapansin yung portrait. So nakikita mo na lang dun yung mata, yung buhok at yung kulay ng muka halos wala na talaga. Kasi nga skin tone yung gamit eh. So para hindi agad siya maging ganun, ang gawin nyo, enhance nyo na agad yung kulay bago kayo magtattoo para habang tumatagal hindi siya mabilis mag-fade. Pati nga yung kulay ng damit guys, binago namin kasi kulay white. At hindi ko na pwedeng gawin na advanced black and gray kasi yun na yung kulay ng aso. Mas maganda na ibahin na namin. At ang sinabi niya sa akin, gawin ko na lang daw pink. Kasi gusto din ng asawa niya yon. At lagi ko naman sinasabi mga guys, 'di ba, na yung client ko, kada design na idadagdag namin or babaguhin namin sa tattoo, tinatanong niya muna sa asawa niya kung approve ba yung mga gagawin namin. At ayun mga guys, natapos na ako. Gusto ko magpasalamat sa client ko na si Don. Sobrang laki ng tiwala sa akin. Thank you talaga. At syempre sa lahat ng followers ko dito sa Facebook, sobrang thank you po sa suporta. At kung hindi ka pa po naka-follow, paki-follow naman guys kasi marami pa po akong i-upload na tattoo videos at sasabihin ng mga tips na sa tingin ko makakatulong talaga sa mga nag-uumpisa pa lang magtattoo. Kaya yun mga guys, hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Maraming salamat. Bye!